Mga kapatid, nitong Lunes ay 3 linggo ng 40 araw ng paghahanda, ating itaas sa Diyos ang mga kahilingan, lalo tigit na po para sa mapayapa at matiwasay na paglalakbay kasama ng mga kasamang pari ng ating kuraparoko, si Father Sam, gayon din ang mga nagpapamisa, pasalamat sa kanilang kaarawan, ang mga diriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay, at gayon din ang mga kahilingan ng taga-subaybay sa ating Facebook page ng ating parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo. Aminin natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging nagtatagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketong, siya ay sinaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman.
Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ang kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat: "Mahal na Haring Huram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Huram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at patabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa namay sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Kaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuriyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom,
sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, sa dinami-rami ng mga kitongin sa Israel. Noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Lunes, sa 3 linggo ng Kwaresma, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos ang isang mahalagang aral tungkol sa pananampalataya, humility at openness sa biyaya ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin o nakikilala natin si Naaman, isang makapangyarihang commander ng hukbo ng Aram. Siya ay may mataas na posisyon, may power at honor. Ngunit mayroon siyang malubhang sakit ng leprosy o yung ketong. Dito natin makikita na kahit gaano pa kataas ang ating status o achievement sa buhay, lahat tayo ay may kahinaan at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Nakakagulat din na ang pag-asa ni Naaman ay nagmula sa isang batang alipin ng Israelita. Ipinakita nito na ang God can work through anyone. Kahit sa mga taong hindi natin inaasahan, minsan ang sagot ng Diyos sa ating mga problema ay dumarating sa simple at ordinaryong pamamaraan. Sa mabuting balita, sinasabi sa atin ni San Lucas that no prophet is accepted in his own hometown. Binanggit niya ang kwento ni Elias at Elisha upang ipakita na ang himala ng Diyos ay minsang ibinibigay sa mga taong itinuturing na outsiders. Halimbawa, tinulungan ni Elias ang isang balo sa Sarepta at pinagaling ni Eliseo si Naaman sa isang dayuhan. Ang mensahe nito ay malinaw that ang grace ng Diyos ay hindi limitado. Hindi ito nakatali sa lahi, sa estado, o pagiging insider sa isang relihiyon. Ang mahalaga ay ang bukas na puso at tunay na pananampalataya. Sa panahon ng Kwaresma, inanyayahan tayo ng Panginoon sa isang conversion of heart. Minsan tulad ng kababayan ni Jesus sa Nazaret, nagiging sarado ang ating isip at puso. Akala natin na kilala natin ang Diyos, kaya hindi tayo handang makinig o magbago. Ngunit ang Kwaresma ay panahon ng renewal at repentance. Hinahamon tayo na alisin ang pride at prejudice sa ating puso. Tulad ni Naaman, kailangan nating matutong magpakumbaba upang maranasan ang healing ng Diyos. Kung bubuksan natin ang ating puso sa Panginoon, makikita natin ang Kanyang grasya, ang biyaya ay gumagawa sa mga taong nasa paligid natin, sa mga simpleng pangyayari at maging sa mga hindi natin inaasahan. Nawa sa atin pong paglalakbay nitong Kwaresma, matuto tayong magtiwala sa Diyos na may pananampalataya, kababaang loob at kabukasan upang maranasan natin ang tunay na pagbabago na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa pagpatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa Diyos ang Kanyang biyaya upang tayo ay maging bukas at tanggapin ang Kanyang salita at ang mga tagapangaral niya. Siya nawa.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kay kaysa ng mga anghela nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya kung ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbahagin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating kuraparoko, Ms. Father Sam, binabati natin ang mga nagpapamisa, pasalamat para sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday kay Riz Bonifacio, Josefina Balbua, Sherin Ley Rayos, Consolacion Mananap, Christian Gabriel Kivan Gabi, at pasalamatan natin, binabati natin ang mga sumusubaybay sa ating online mass. Maraming salamat sa iyo, Mary Joy Rimondo Alano, Naneth Bourbon Bidario, Flori Eje Agrade, Nilda Alcantara, Aida Ventura Seriolas, Tita Lydia Balina, Fi Aldovino, Merly Acosta, Prese Mendoza, Emma Dinglasan Mendoza. Maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi po nasama din sa listahan. Salamat po sa mga naglilingkod at nagpapamisa sa oras na ito, sa ating mga altar servers, para ating mga naglilingkod po din at ang ating pong mga suporta sa ating mga kaparian na may karamdaman sa seniorate, Bayan Auxiliary at Kapamuhay members. Salamat po sa Facebook Star Senders at sa inyong lahat ay maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon din ang ating kasalukuyan po ang ating pagnunubi na kay St. Joseph. Hindi pa pala, bukas pa, March 10. Ang kanyang kapiyastahan ay March 19. Kay San Vicente Ferrer, March 27 to April 4. Ang kapiyastahan is April 5. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisa. Tumayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay, mamahalin at maglingkuran ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.